Isang gabi ng silakbo ng damdamin, isang naglahong pastry chef, at 3 maliliit na henyo na may misyong baguhin ang tadhana. Akala ng simpleng pastry chef na si Avery, matatakasan niya na ang gabing pinagsamahan nila ng cold at ruthless na bilyonaryong CEO na si Ethan Sebastian, matapos niyang magtago sa New York. Pero hindi niya inaasahan na ang iniwan niyang lihim ay magbubunga ng triplets. At hindi lang sila basta mga bata, kundi mga certified geniuses. Sa edad na 10 ay natuklasan ng triplets na ang tatay nila ay hindi isang astronaut na nawawala sa kawalan, kundi ang pinakamayamang lalaki sa Maynila. Gamit ang advanced coding, photographic memory at stock trading skills, gumawa ang triplets ng sariling paraan para pagtagpuin ang kanilang mga magulang. Kaya bang tunawin ng 3 maliliit na boss at ng isang pastry chef ang yelo sa puso ng isang corporate businessman? O tuluyan silang ilalayo ng tadhana? Pakinggan ang isang kwentong puno ng kilig, drama at kwento ng pamilya, kung saan ang pag-ibig ang tanging bagay na hindi kayang kalkulahin ng kahit na anong talino. Magandang araw, Angels! Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay ng kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Si Avery Torres ay isang simpleng pastry chef intern na nagtatrabaho para sa isang high-end catering company sa Maynila. Ang kanyang buhay ay umiikot lang sa amoy ng vanilya, harina at matatamis na strawberry. Hindi siya mahilig sa mga marangyang party at mas sanay siyang mag-bake sa mainit na kusina. Pero dahil nagkaroon ng malaking emergency, nagkulang ng tao ang team. Isinama siya ng kanyang head chef upang mag-asikaso sa marangyang dessert buffet ng annual charity party ng Sebastian Enterprises. Matapos ang nakakapagod na 7 araw na pag-aayos ng mga mamahaling macarons at chocolate souffles, pinayagan na si Avery na magpahinga. Nagpalit siya ng suot. Hiniram niya ang isang simpleng emerald green dress ng kanyang kaibigan upang kahit papano ay bumagay siya sa karamihan habang naglalakad palabas. Habang patingin-tingin siya sa naglalakihang chandelier at mga taong nakasuot ng tuxedo at mamahaling gown, mukha siyang isang prinsesa na naliligaw sa mundo ng mga mayayaman. Doon niya nakita si Ethan Sebastian, ang mailap, cold at napakagwapong CEO ng kumpanya. Kilala si Ethan sa buong mundo ng negosyo bilang isang ruthless na leader. Walang puwang sa kanyang puso ang pag-ibig o emosyon. Seryoso itong nakikipag-usap sa mga foreign investors nang biglang lumingon sa direksyon ni Avery. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng party, tila huminto ang ingay ng musika at ang paligid. May kakaibang kuryente na dumaan sa kanilang dalawa. Nang dahil sa sobrang kabay, hindi napansin ni Avery ang isang nagmamadaling waiter. Nagkabanggaan sila. At ang red wine ay diretsyong natapon sa harap ng kanyang emerald green dress. Napasinghap ang mga nakakita at napahiya ng husto si Avery. Ngunit bago pa siya maiyak sa hiya, isang Amerikana ang biglang yumakap sa kanyang balikat. Si Ethan mismo ang sumaklolo sa kanya. Hindi pinansin ng CEO ang mga bulong-bulungan. Hinawakan niya ang siko ng dalaga at dinala ito sa isang private penthouse suite sa taas na palapag ng hotel para magpalit at makapag-ayos ng sarili. Sa loob ng tahimik at marangyang suite, ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay hindi maikakaila. Pinunasan ni Ethan ang natitirang mantsa sa mukha ni Avery gamit ang kanyang panyo. Sa sobrang lapit ng kanilang mga muka,
ang mabangong amoy ng mamahaling perfume ni Ethan at ang kabaitan na ipinapakita ng isang kilalang malamig na CEO ay nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Isang matagal na pagtitigang nauwi sa isang aksidenteng paghalik na hindi nila napigilan. Ang gabing iyon ay naging isang gabi ng damdamin na magbabago sa kanilang mga buhay habang buhay. Kinabukasan habang natutulog pa si Ethan, maagang umalis si Avery nang walang paalam. Natatakot siya sa maaaring mangyari dahil magkaiba ang kanilang mundo ng binata. Bumalik siya sa hotel room na bitbit ang isang malaking lihim na hindi niya akalaing magbubunga ng 3 matatalinong anghel paglipas ng ilang buwan. 2 buwan matapos ang hindi malimutang gabi sa grand party, tuluyan nang nagbago ang takbo ng mundo ni Avery. Hindi na niya kayang tiisin ang matinding hilo at pagsusuka tuwing umaga. Lalo na kapag naaamoy niya ang vanilla extract sa kusina ng catering company. Isang amoy na dati naman niyang paborito. Dahil dito ay napilitan siyang magpasuri sa isang kilalang ospital. Ang akala niyang simpleng pagkapagod lang dahil sa internship ay naging isang malaking gulat nang iabot sa kanya ng doktor ang resulta ng kanyang ultrasound. Hindi lang siya buntis. 3 maliliit na tibok ng puso ang nakita sa screen. Triplets. Ngunit hindi lang yon ang ikinagulat ng doktor. Habang tinitignan ng advanced neurological scans, napansin ng espesyalista na may kakaibang development ang mga bata. Sa napakaagang yugto ng kanilang paglaki, ang kanilang brain activity ay triple ang bilis kaysa sa normal na sanggol. Ang paliwanag ng doktor ay may posibilidad na maging mga child prodigies o pambihirang henyo ang mga bata paglaki ng mga to. Habang nakatitig sa ultrasound photo, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Avery. Takot, saya at matinding kaba. Alam niya kung sino ang ama, si Ethan Sebastian. At alam din niya kung gaano kayaman at kamakapangyarihan ng pamilyang Sebastian. Kung malalaman ni Ethan ang tungkol sa 3 sanggol na may pambihirang talino, tiyak na gagamitin ito ang lahat ng koneksyon upang kunin ang mga bata mula sa kanya. Para sa isang makapangyarihang CEO, madali lang siyang burahin sa buhay ng mga ito. Hindi kayang sikmurain ni Avery na mawalay sa kanyang mga anak. Dahil dito, gumawa siya ng isang mabigat na desisyon. Sa mismong araw na yon ay nagpasa siya ng immediate resignation sa catering company. Kahit pa nangihinayang siya sa kanyang natitirang linggo bilang intern. Agad siyang umuwi sa kanyang maliit na paupahan upang mag-impake ng mga gamit. Ginamit niya ang lahat ng kanyang naipong pera mula sa kanyang mga nakaraang sideline. Pati na ang tulong pinansyal mula sa kanyang nag-iisang matalik na kaibigan upang makabili ng one-way ticket patungong New York. Doon may malayong kamag-anak ang kanyang ina na pwedeng matuluyan pansamantala. Habang nakaupo sa loob ng eroplano na dahan-dahang lumilipad palayo sa airspace ng Maynila, tiningnan ni Avery ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Hinawakan niya ang kanyang tiyan ng may paninindigan. Lumuluha man ang kanyang mga mata dahil sa takot sa hindi tiyak na hinaharap. Alam niyang tama ang kanyang ginawa. "Huwag kayong mag-alala, mga baby ko." Bulong niya sa dilim habang umaandar ang eroplano patungo sa bagong buhay. "Kakayanin to ni Mommy. Poprotektahan ko kayo kahit saan tayo mapadpad." Ang paglisan niyang iyon ang naging simula ng kanyang 10 taong pagtatago sa lungsod ng New York. 10 taon nang mabilis na lumipas sa abalang lungsod ng New York. Sa tulong ng kanyang sipag ay hindi na lang isang intern si Avery. Siya na ngayon ang head pastry chef ng isang sikat na French bakery sa Brooklyn.
Ang kanyang mga gawang cake at pastry ay dinarayo na ng mga tao. Dahil dito ay nakalipat sila ng kanyang 3 anak sa isang sapat na kalakihang apartment na puno ng modernong kagamitan. Ngunit sa likod ng simpleng buhay na ito ay alam ni Avery na ang kanyang mga anak ay malayo sa pagiging ordinaryong mga bata. Sila ay mga certified child prodigies. Sina Leon, Noah at Chloe ay 10 taong gulang pa lamang. Ngunit ang kanilang mga isipan ay pang-unibersidad na. Sa kanilang salay, imbes na mga laruang kotse o manika ang makikita, nagkalat ang mga makabagong gadget at makakapal na libro. Si Leon, ang panganay, ay may pambihirang galing sa teknolohiya. Sa murang edad ay kaya na niyang mag-code ng mga sopistikadong software at i-hack ang mga basic security firewalls. Si Noah naman, ang pangalawa, ay biniyayaan ng photographic memory. Kayang-kaya niyang sauluhin ng buong diksyonaryo o komplikadong medical journal sa loob lang ng isang hapon. Si Chloe naman, ang bunso at nag-iisang babae, ang pinakamataasang emosyonal na talino o EQ. May kakayahan siyang basahin ng tunay na motibo ng isang tao sa isang tingin lang. Bukod doon, gamit ang isang lihim na online account na ginawa ni Leon, master niya ni Chloe ang advanced stock trading. Habang ang ibang bata ay nag-aaway sa mga candy, si Chloe ay nagpapasya na kung aling foreign tech companies ang magandang paglaanan ng kanyang mga digital investments. Isang maagang umaga habang nag-aalmusal sila ng blueberry pancakes na mismong si Avery ang nag-bake, nag-uusap ang 3 bata. "Mommy," biglang sabi ni Chloe habang seryosong nakatitig sa screen ng kanyang iPad. "I just shorted a tech stock in the market and made $10,000. Gusto mo ba ng bagong kotse? O baka gusto mong bilhin natin ang bakery na pinagtatrabahuhan mo?" Napangiti na lang si Avery sabay ileng habang inilalapag ang gatas. Sanay na siya sa ganitong eksena. Ang alam ng mga bata ay ang kanilang ama ay isang bayaning astronaut na nawawala sa isang mapanganib na misyon sa kalawakan. Isang kwentong gawa-gawa ni Avery upang protektahan sila. Subalit ang hindi alam ni Avery, hindi naniwala ang triplet sa kwentong yon. Sa pangunguna ni Leon, lihim na nilang sinisimula ng isang digital investigation gamit ang kanilang computer skills upang mahanap kung sino at nasaan ang tunay nilang ama. "Guys, look at his facial structure. Tumingin kayo, bilis!" Excited na utos ni Leon sa kanyang mga kapatid habang itinuturo ang screen ng kanyang computer na may 3 malalaking monitors. Nakahack sila sa isang pandaigdigang database ng mga bilyonaryo gamit ang isang facial recognition software na ginawa mismo ni Leon sa loob ng kanilang kwarto. Kinumpara niya ang kanilang mga biometric features sa mga sikat na personalidad. "Wow! 99.9% match!" Sigaw ni Noah habang tinitignan ng data at sabay nguyan ng kanyang gummy bears. Lumabas sa screen ng isang napakagwapo, matikas at pamilyar na muka. Ang nakasulat sa profile, Ethan Sebastian, CEO of Sebastian Global. Isang makapangyarihang negosyante na nakabase sa Pilipinas. "So he's not an astronaut in space. He's a corporate businessman in Manila." Matalinong obserbasyon ni Chloe habang pinaglalaruan ng kanyang buhok. Ngunit habang tinititigan ng triplets ang mukha ng kanilang ama, pumasok si Avery sa kwarto para maghatid ng merienda. Biglang tinakpan ni Leon ang screen, pero huli na. Nakita na ni Avery ang mukha ni Ethan. Nabitawan ni Avery ang tray ng cookies. Sa isang saglit ay bumalik sa kanyang isipan ang init ng mga yakap ni Ethan, ang bango ng pabango nito, at ang malalambot na labi na humalik sa kanya nung gabing iyon sa penthouse suite. 10 taon nang nakalipas pero
tuwing nakikita niya ang mukha ni Ethan, na kamukhang kamukha ng mga anak niya, ay bumibilis pa rin ang tibok ng puso niya. May natitira pa ring matinding kilig at pagmamahal sa kanyang puso para sa lalaking unang nagpatibok nito. Hindi niya inasahan na mamahalin niya ang binata ng ganon kabilis. "Mommy, bakit ka namumula? Ayon sa heart rate monitor ng smartwatch mo, tumalo na ang puso mo ng 120 BPM. Usisa ni Noah na may nakakalokong ngiti. Nako, kasi mainit ang oven sa kusina. Pagdadahilan ni Avery habang mabilis na pinuputol ang tray. Umiiwas sa mapanuring mata ng mga anak niya. "Huwag niyo nang tingnan ng lalaking yan, okay? Masamang tao yan." Pagkaalis ni Avery ay nagkatinginan ang triplets. Alam ni Chloe, gamit ang kanyang EQ, na mahal pa rin ang kanyang ina ang kanilang ama base sa reaksyon nito. "Mommy's still in love with him. In denial lang siya," sabi ni Chloe na kinikilig din para sa kanyang mga magulang. "Kailangan nating gumawa ng paraan para magkita sila. Panahon na para mabuo ang pamilya natin." Lihim na pumasok si Chloe sa kanyang trading account at bumili ng 4 na first-class plane tickets patungong Pilipinas, gamit ang kinita niya sa stock market. Nag-iwan sila ng fake na email sa laptop ni Avery na nagsasabing nanalo ang mga bata sa isang Grand International Science Raffle sa Maynila. Oras na para sa kanilang grand reunion. Pagkababa pa lang ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ramdam na ni Avery ang naghahalong kaba at pamilyar na init ng hangin ng Maynila. Hawak-hawak niya ang mga kamay ni Leon at Noah, habang si Chloe naman ay prenteng naglalakad sa kanilang gilid, habang hila-hila ang sarili nitong maliit na pink na maleta. 10 taon siyang nagtago sa New York, at hinding-hindi niya akalaing babalik siya sa bansang pinagmula ng kanyang pinakamalaking lihim. Hindi pa rin lubos maisip ni Avery kung paano nga pa nanalo ang kanyang 3 anak sa isang Grand International Science Raffle, na nagbigay sa kanila ng libreng first-class flights at marangyang akomodasyon. Ilang beses niyang tiningnan ang email confirmation sa kanyang telepono habang nasa biyahe. Ngunit dahil sa pagod at jetlag ay hindi na niya nagawang pagdudahan ng napaka-perpektong pagkakasulat ng digital certificate na ginawa lang naman ni Leon gamit ang kanyang computer. Sumakay sila sa isang mamahaling sundong kotse na naghatid sa kanila sa isang sikat at marangyang hotel sa Bonifacio Global City. Pagkapasok sa kanilang malawak na suite na may tanawin ng naglalakihang mga gusali, agad na humiga si Avery sa kama. "Mga anak, dyan muna kayo sa sala ha. Kailangan lang magpahinga ni Mommy. Sobrang sakit ng ulo ko sa biyahe." Pakiusap niya bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. "Copy that, Mommy. Rest well," sagot ni Leon habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng kwarto ng kanilang ina. Sa sandaling masiguro nilang tulog na si Avery, mabilis na nag-umpisa ang emergency meeting ng triplets sa malawak na sala. Inilabas ni Leon ang kanyang high-tech na laptop at mabilis na pinalipad ang kanyang mga daliri sa keyboard. "I am currently bypassing the mainframe calendar of Sebastian Global," bulong ni Leon habang lumalabas ang mga kulay birding code sa screen. "Got it. Bukas ng 1:00 ng hapon, may bakanting oras si Ethan Sebastian pagkatapos ng kanyang board meeting." Si Noah naman ay naglabas ng isang digital tablet kung saan nakalatag ang blueprint ng buong BGC area. "I calculated the exact distance and probability of traffic. Kung dadalhin natin si Mommy sa restaurant na katabi lang ng Sebastian Global Headquarters, eksaktong 1:00, may 85% na magkakatagpo sila kapag lumabas si Daddy para mag-lunch." Paliwanag ni Noah habang itinuturo ang mapa. "At ako naman ang bahala sa restaurant."
Nakangiting sabi ni Chloe. Gamit ang kanyang pambihirang talino sa negosyo at ang kanyang online bank account, tinawagan niya ang pinakamahal na French restaurant sa tapat ng opisina ni Ethan. Hello? I would like to book the premium VIP table under the name of Sebastian Enterprises corporate account. Yes, thank you. Seryosong sabi ng 10 taong gulang na batang babae gamit ang kanyang seryoso ngunit cute na boses. Napakadali para kay Chloe na makuha ang corporate code ng kumpanya dahil sa tulong ni Leon. Habang nagpaplano ang tatlo ay hindi nila mapigilang makaramdam ng matinding excitement at kilig. Para sa kanila ay ito na ang pinakamahalagang operasyon na gagawin nila sa buong buhay nila. Ang operation pag-isahin sina mommy at daddy. Ayon sa aking psychological evaluation kay mommy, hindi pa rin niya nakakalimutan ang amoy at mukha ni daddy. Kinikilig pa rin ang puso niya kapag nakikita niya ang litrato nito. Sabi ni Chloe na may kasamang tawa. Kailangan lang natin silang pagtabihin sa isang kwarto at ang tadhana na ang bahala. O ang talino natin ang bahala. Pagwawasto naman ni Leon habang isinasara ang kanyang laptop na may kumpiyansang ngiti. Handa na ang lahat para sa susunod na araw. Ang tatlong magkakapatid ay determinadong ibalik ang kanilang ina sa piling ng lalaking nakatadhana para sa kanya. Nang hindi nalalaman ni Avery na ang buong bakasyon na to ay isang malaking patibong ng pag-ibig. Eksaktong 1:00 ng hapon nang pumasok si Avery at ang triplet sa loob ng engranding French restaurant sa Bonifacio Global City. Suot ni Avery ang isang simpleng puting blusa at nakapantalon lang ito, habang ang mga bata naman ay bihis na bihis. Nakapolo ang mga lalaki at nakakyut na pink dress naman si Chloe. Akala ni Avery ay isang simpleng Thanksgiving lunch lang ito para sa pagkapanalo ng mga bata sa raffle. Kaya laking gulat niya nang ihatid sila ng waiter sa isa sa pinakamaganda at pinakapribadong VIP table sa gitna ng restaurant. Mga anak, sigurado ba kayong libre to ng raffle? Bulong ni Avery habang patingin-tingin sa mga kristal na baso. Subalit bago pa makasagot si Leon, bumukas ang pinto ng restaurant. Isang pamilyar na bango ng mamahaling kulon, peppermint at lather ang kaagad na humaplo sa sistema ni Avery. Isang amoy na nakatatak sa kanyang isipan sa loob ng 10 taon. Pumasok si Ethan Sebastian. Kasunod ang kanyang 3 assistant at mga bodyguard na nakatuksido. Mukha siyang mas matikas, mas matangkad, at mas seryoso ngayon. Ngunit may bakas ng matinding pagkapagod at kalungkutan sa kanyang mga mata. Nang lumingon si Ethan sa direksyon ng VIP table, literal na huminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng magtapat ang kanilang mga mata ni Avery. Napabitaw naman si Avery sa kanyang hawak na baso ng tubig. Nagumulong sa mesa ngunit mabilis na nasalo ni Noah bago pa ito mabasag. Avery? Bulong ni Ethan. Ang kanyang baritonong boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. 10 taon niyang inikot ang buong Pilipinas at ang iba't ibang bansa para lang mahanap ang pastry chef intern na nagnakaw ng kanyang puso sa loob ng isang gabi. Ngunit bigla itong naglaho na parang bula. Hindi niya akalaing makikita niya ito ngayon sa tapat mismo ng kanyang opisina. Bago pa makapagsalita si Avery dahil sa sobrang kaba at matinding tibok ng puso, sabay-sabay na tumayo ang 3 bata mula sa kanilang mga upuan. Humarap sila kay Ethan nang may buong kumpiyansa. Ang 3 bata ay literal na carbon copy ng mukha ng CEO. Mula sa hugis ng panga, matangos na ilong, hanggang sa kulay ng mga mata nito. Good afternoon, Mr. Ethan Sebastian. We are your biological children. I am Leon. This is Noah and our sister, Chloe.
Diretsahang pahayag ni Leon habang prenteng nakapamulsang 10 taong gulang na bata. Natulala naman si Ethan. Ang kanyang mga bodyguard at assistant sa likod ay napangangarin sa sobrang gulat. Hindi na kailangan ng DNA test dahil ang mga bata ay mukhang pinagbiyak na bunga ng kanilang boss. "What is the meaning of this, Avery?" Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay may halong galit dahil sa pagtatago sa kanya. Ngunit mas nangibabaw ang labis na pananabik at luha na nagsisimulang lumabas sa kanyang mga mata. "Ethan, pakiusap, aalis na kami." Natatarantang sabi ni Avery. Agad niyang hinawakan ang kamay ng mga anak niya para tumakbo. Dahil natatakot siyang tuluyan silang kunin ni Ethan. Ngunit bago pa sila makahakbang, hinarangan sila ni Noah habang hawak ang kanyang tablet. "Mommy, walang silbiyang pagtakbo. Based sa machine na pinatakbo ko kanina and the micro-expression analysis of his face, si Daddy ay hindi galit sa atin. He is actually experiencing a high level of emotion relief and dopamine. 99.9% he loves you." Ang talino ng mga bata ay tuluyang nagpatahimik sa buong restaurant, habang si Ethan naman ay dahan-dahang lumapit. Hindi mapigilang maiyak sa harap ng kanyang bagong pamilya. Ang buong restaurant ay nabalot ng nakabibinging katahimikan matapos magsalita si Noah. Si Ethan ay nanatiling nakatayo, nakatitig sa 3 bata na tila ba nakakita ng multo. Mga multong may sariling isip at advance mag-isip. Dahan-dahang lumapit si Ethan kay Avery. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng emosyon. 10 taon, Avery." Basag ang boses ni Ethan habang nakatingin sa mga mata ng babaeng hindi nawala sa kanyang panaginip. 10 taon kong hinanap ang pastry chef na nagnakaw ng puso ko. Gabi-gabi akong nagtatanong kung nasan ka, kung bakit ka umalis nang walang paalam. At ngayon, babalik ka na may kasamang 3 bata na kamukhang kamukha ko. "Ethan, natakot ako noon." Sa wakas ay nailabas na ang emosyon ni Avery. Ang mga luha ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi. "Isang simpleng intern lang ako sa catering noon. Nang malaman kong buntis ako at triplets pa, nagpanik ako. Kilala kita bilang isang ruthless at makapangyarihang CEO. Akala ko kapag nalaman mo, gagamitin mo ang yaman mo para kunin sila sa akin at itatago mo sila habang buhay. Hindi ko kayang mawalay sa mga anak ko, Ethan." Bago pa makasagot si Ethan para magpaliwanag, humakbang si Chloe sa gitna ng kanyang mga magulang. Itinaas ng batang babae ang kanyang maliit na kamay para patigilin ang drama. "Mommy, Daddy, please lower your voices. Ang iskandalo ay hindi makakatulong sa stock price ng Sebastian Global." Paalala ni Chloe na may seryosong muka. "At para sa kaalaman mo, Mommy, mali ang naging kalkulasyon mo sa pagkatao ni Daddy." Inilabas naman ni Leon ang kanyang smartphone at ipinakita ang isang pribadong database. "Pinasok ko ang personal bank accounts ni Daddy, pati na ang mga lihim na pondo ng Sebastian Foundation. Sa loob ng 10 taon, naglaan siya ng bilyon-bilyong piso para sa mga child welfare programs at mga foundation para sa mga single mothers. Isang indikasyon na ang kanyang subconscious core ay may malambot na puso para sa pamilya." Pagpapatunay ng panganay. "Idagdag mo pa ang DNA matching na pinatakbo ko kanina." Hirit naman ni Noah habang itinuturo ang kanyang tablet. "Kumuha ko ng hibla ng buhok ni Daddy sa may entrance ng restaurant at kinumpara ko sa DNA profiles naming 3 na nakasave sa cloud. We are 100% your biological offspring, Mr. Sebastian. At based sa chemical reaction ng mga mata mo ngayon, mas nangingibabaw ang pagmamahal kaysa galit." Napanganga naman si Ethan, hindi lang sa katotohanang may 3 siyang anak, kundi dahil sa pambihirang talino ng mga to sa edad na 5.
Tumingin siya kay Avery na napayuko na lang dahil sa hiya dahil sa pagkabisto ng kanilang mga anak. Nawala ang lahat ng galit sa puso ni Ethan. Lumuhod siya para mapantayan ang taas ng triplets bago tumingin ng may pagsuyo kay Avery. Hindi ko kayo kukunin, Avery. Ang gusto ko, maging buo tayong 5. Hindi hinayaan ni Ethan na makawala pa si Avery. Sa pamamagitan ng kanyang mga bodyguard, dinala niyang mag-iina sa kanyang malawak at modernong mansyon sa kilalang subdivision sa Maynila. Ang mansyon ay napapaligiran ng mataas na pader, mga security camera at malawak na hardin. Isang lugar na nagpapakita ng kanyang labis na yaman, ngunit matagal nang binalot ng kalungkutan. Ngayon lang ito muling nabuhay dahil sa ingay ng triplets. Habang ang 3 batay abala sa sala, si Leona sinusuri ang smart home system ng kanyang mansyon. Si Noah na nagbabasa ng makakapal na libro sa library, at si Chloe na nanonood ng financial news. Dinala ni Ethan si Avery sa kanyang pribadong opisina sa 2 palapag upang makapag-usap ng masinsinan. Bakit mo to ginawa sa akin, Avery? Mahinang tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay hindi galit kundi puno ng pait at labis na pangungulila. Lumapit siya sa dalaga hanggang sa maramdaman nito ang init ng kanyang katawan. Ilang taon akong nabuhay na parang robot. Trabaho, bahay, meetings. Walang kulay ang buhay ko dahil ang tanging babaeng nagpatibok ng puso ko ay biglang naglaho. At ang mas masakit, nalaman kong may 3 pala akong anak na lumaki nang wala ako sa tabi nila. Yumuko si Avery habang ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi. Natakot ako, Ethan. Nung nalaman kong buntis ako, natandaan ko kung gaano kakalamig at katindi magdesisyon sa kumpanya. Nung pastry intern pa lang ako, akala ko isang pagkakamali lang ang gabing yon para sa'yo at itatapon mo lang ako kapag nalaman mo ang totoo. Hindi na pinatapos ni Ethan ang kanyang mga sasabihin. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya si Avery at niyakap ito ng napakahigpit. Ipinatong niya ang kanyang baba sa ulo ng babae, habang nilalanghap ang pamilyar na amoy nito na hinanap-hanap niya. Hinding-hindi ko gagawin yon, Avery. Ang gabing yon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal kita. Noon pa mang una kitang nasilayan at lalo na ngayon na nalaman ko na may mga anak tayo. Napaangat ang tingin ni Avery at bago pa siya makapagsalita, idinampi ni Ethan ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Isang halik na puno ng pagmamahal. Nabuhay muli ang matinding kilig sa buong katawan ni Avery na naging dahilan upang yakapin niya rin pabalik ang bilyonaryo. Sa labas naman ay bahagyang nakabukas ang pinto. Nakasilip ang 3 magkakapatid. Hawak ni Chloe ang kanyang tablet at mabilis na nag-type. Ayon sa aking micro-expression and behavioral tracking, ang reconciliation ni na mommy at daddy ay 99% complete. Bulong ni Chloe habang nakikipag-high five kina Leon at Noah. Mission success! May daddy na tayo at buo na ang family natin. Masayang saad pa ng bata. Nagsimula ang bagong buhay ng mag-iina sa loob ng malawak na mansyon ni Ethan. Para kay Ethan, ang bawat araw ay naging isang kapanapanabik na karanasan dahil sa pambihirang talino ng kanyang mga anak na tila nagmula sa hinaharap. Hindi na lang basta mga bata ang triplet sa loob ng bahay. Naging mga instant tech at financial advisor sila ng sarili nilang ama, na lalong nagpamangha sa kilalang corporate businessman ng bansa. Isang hapon habang seryosong nagtatrabaho si Ethan sa kanyang opisina, biglang pumasok si Leon bitbit ang kanyang laptop. Daddy, ang firewall ng main service ng Sebastian Global ay kasalukuyang inaatake ng mga international hackers mula sa Eastern Europe. Seryosong wika ni Leon.
Bago pa man makatawag si Ethan sa kanyang IT department, mabilis na pinalipad ni Leon ang kanyang mga daliri sa keyboard. "Don't worry, I upgraded your encryption to quantum level security. Blocked in 5 minutes. Sa kabilang banda, si Noah naman ang naging katuwang ni Ethan sa pagre-review ng mga legal na dokumento ng kumpanya. Dahil sa kanyang photographic memory, mabilis niyang nakikita ang mga maliliit na errors o nakatagong loopholes sa mga kontrata na madalas makaligtaan ng mga abogado ng kumpanya. Page 42, paragraph 3. The interest rate should be 4.5%, hindi 5.4%. Maari tayong malugi ng 10 milyong piso. Seryosong puna ni Noah habang ngumunguya ng paborito niyang pagkain. Si Chloe naman ang nagbigay ng stock analysis sa pagkapanalo ng Sebastian Global ng karagdagang 50 milyong piso sa loob lamang ng isang araw. Matapos niyang hulaan ng tama ang pagbagsak ng isang karibal na tech company. "I told you, Daddy, shorting that stock was the most logical move." Nakangiting sabi ni Chloe habang katabi ang kanyang ama. Habang abala ang mga bata ay pumasok si Avery sa kusina dala ang mga bagong bake na strawberry cake. Ang paboritong dessert na ginawa niya gamit ang kanyang talento bilang isang pastry chef. Nang makita ni Ethan si Avery, agad nitong ibinaba si Chloe at lumapit sa kanyang asawa. Iniyakap niya ang kanyang mga kamay sa baywang ni Avery at hinila ito malapit sa kanya, na naging dahilan upang mamula ang pisngi ng dalaga. "Ang tatalino ng mga anak natin, Avery. Walang duda, mana sila sa akin." Biro ni Ethan habang nakatitig ng may labis na pagmamahal sa mga mata ng babae. "Mana lang nila sa'yo yung pagiging corporate genius, Ethan." Nakangiting sagot ni Avery habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Ethan. "Pero ang puso nila at ang pagiging sweet nila, sa akin na mana." Hinalika ni Ethan si Avery sa noo, bago idinampi ang mga labi nito sa isang matamis at banayad na halik sa harap ng mga bata. Hindi na hinayaan ni Ethan na lumipas ang mga araw na hindi pinaparamdam kay Avery kung gaano niya ito kamahal. Ang malamig at ruthless na CEO ay tuluyan ng natunaw sa init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Kahit alam niyang matatalino ang kanyang anak ay bumawi siya sa mga ito at ipinaranas niya kung paano mag-enjoy bilang mga bata. Dinala niya ang triplet sa park para mamasyal at maglaro ng walang dalang laptop or CP. Nag-swimming sila, naglaro ng basketball. At kita ni Ethan na masaya ang kanyang mga anak, lalo na si Avery na todo ang suporta sa binata. Makalipas pa ang ilang buwan, isang engrandeng kasalang naganap sa isang pribadong isla sa Palawan. Ito ang pinakahihintay na pag-iisang dibdib ni na Ethan Sebastian at Avery Torres. Ang buong paligid ay pinalamutian ng mga sariwang puting rosas, habang ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay sumasabay sa romantikong tugtog ng violin. Suot ni Avery ang isang napakagandang white gown na gawa ng isang sikat na designer mula sa Paris, habang si Ethan naman ay mukhang isang Hollywood actor sa kanyang itim na tuxedo. Ang dating pastry chef intern at ang mailap na bilyonaryo ay formal nang magiging mag-asawa. Ang tatlong bata ay ang nagsilbing pinaka-cute at pinakamatalinong bahagi ng entourage. Sina Leon at Noah ang nagdala ng mga singsing, habang si Chloe naman ang flower girl na prenteng naglalakad, habang nag-aanalisa pa rin ang takbo ng event. Bago magpalitan ng kanilang mga pangako ang dalawa sa harap ng altar, kinuha ni Leon ang mikropono mula sa pare. Bagay na ikinagulat ngunit ikinatawa ng lahat ng mga bisita. "Good afternoon everyone!" Simula ni Leon sa kanyang seryosong boses. "Ayon sa aming pinagsamang predictive at behavioral calculations ni Noah at Chloe, ang marriage ni Mommy at Daddy ay may
100% success rate. Ang posibilidad ng hiwalayan ay 0% dahil ang kanilang emotional compatibility ay lumampas na sa charts. Kaya naman scientifically speaking, they will live happily ever after. At napakasaya po naming magkakapatid dahil may mommy kaming mapagmahal at daddy na kahit ilang taon naming hindi nakasama ay bumawi naman sa amin. Nagpalakpakan ng lahat ng mga VIP na bisita. Kabilang ang mga kilalang negosyante at malalapit na kaibigan nila. Napaiyak naman si Avery sa tuwa habang nakatingin sa kanyang 3 anak na siyang naging tulay upang muling magtagpong muli ang kanilang mga landas ni Ethan. Nang dinala na ni Ethan at Avery ang kanilang mga sarili sa harap ng altar para sa kanilang personal vows, hinawakan ni Ethan ng mahigpit ang mga kamay ni Avery. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, puno ng emosyon. Avery, sa loob ng 10 taon, akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng kita ng aking kumpanya at sa taas ng aking pangalan sa mundo ng negosyo. Ngunit nagkamali ako. Ang totoong kayamanan ay wala sa aking account, kundi nasa tabi ko. Kasama ang 3 matatalinong anghel na ibinigay mo sa akin. Salamat sa hindi pagsuko at pangako. Hinding-hindi ko na kayo hahayaang mawala pa sa akin. Ikaw at ang mga anak ko ang buhay ko. Umiyak din si Avery habang nakangiti. Ethan, natutunan ko na ang takot ay hindi dapat maging hadlang sa pagtitiwala. Akala ko noon ay kailangan kong mag-isa para protektahan ang mga anak natin. Pero ipinakita mo sa akin na mas matatag ang isang pamilya kung may pag-ibig at pagkakaisa. Mahal kita, Ethan, at kahit anong mangyari ay nasa tabi mo lamang ako. I love you more, my chef. Sagot ni Ethan bago dahan-dahang iniangat ang belo ni Avery at idinampi ang kanyang mga labi sa isang matamis, matagal at mapagmahal na halik sa ilalim ng dapit hapon ng Palawan. Sa huli ang kwento ng pamilya Sebastian ay nag-iwan ng isang mahalagang aral. Ang pambihirang talino ay isang biyaya, ngunit ang pagmamahal at pagpapatawad ang tunay na nagpapatakbo sa mundo. Ang yaman at kapangyarihan ng isang CEO ay walang halaga kung walang pamilyang uuwian na may sasalubong na yakap. Habang naglalaro ang triplet sa buhanginan at habang magkayakap sina Ethan at Avery habang pinapanood ang paglubog ng araw, alam ng lahat na ang mahabang panahon ng pagtatago at paghahanap ay natapos na sa isang perpektong simula ng kanilang walang hanggang bukas. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Avery at Ethan. Sana ay patuloy ninyo kong samahan sa mga nakakakilig na full story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Masarap sa pakiramdam na meron tayong mga anak na handang gawin ang lahat para maging buo ang ating pamilya, gaya ng ginawa ng triplets. Maraming salamat po.